Nakabili ang aking asawa ng pansit malabon at pansit bihon galing ng palengke. Yan ang magiging almusal namin ngayong umaga. Dahil maaga kaming nagsimula ng pagluluto ng aming panindang kakanin. Pagkabigay niya sa akin ng kanyang pasalubong ay binalik niya na rin sa akin ang kanyang sukli sa kanyang mga pinamili. Ayan na nga at nagsimula na kaming kumain ng almusal ngayong umaga. At dahil magkaiba ang kanyang in-order na pansit ay naghati kaming dalawa. Yung kanya ay hinati niya at yung akin naman ay hinati ko din. Mabilis lang kaming kumain dahil magluluto pa kami ng aming paninda. Habang ako ay nag-iintindi ng aming pangpaninda, ang aking asawa naman ay magluluto ng aming ulam para may mabaon ng aming anak sa school. Nakabili siya ng karning liempo kanina sa palengke, kaya naman yan ang kanyang lulutuin ngayong umaga. At dahil liempo nga ang kanyang nabili ay hinati lamang namin yan sa dalawa. Yung part ng may buto-buto ay gagawin niyang sinigang. At yung kalahati naman ay gagawin niyang sisig. Yan ang magiging ulam namin ngayong almusal hanggang tanghalian. Ayan na nga, tinimplahan ko na ang gagawing sisig ng aking asawa. Nilagyan ko lamang yan ng asin, paminta at ng kaunting pangpalasa. Habang siya naman ay nagluluto ng sauce para sa aming kakanin na lulutuin. At ayan na nga, hinalo-halo ko na para kumapit ang mga lasa sa karne. Pagkatapos naman yan ay iluluto na rin ng aking asawa. Nagpainit lamang siya ng mantika sa kawali at isinalang niya na rin ang karne sa kawali. Ipiprito niya muna yung karne na yan para sa gagawin niyang sisig. Habang siya dyan ay nagpiprito, ako naman ay nag-iintindi na para sa aming lulutuing kakanin ngayong araw. O diba, tulungan lang kami mag-asawa para mas mapabilis ang lahat ng aming trabaho na gagawin. Ganyan lang lagi kami mag-asawa pag kami ay may mga lulutuing kakanin. Tulungan kami mag-asawa, hati kami sa mga gawain. Kaya naman napapabilis ang aming mga gagawing trabaho. Pagkaraan naman ng ilang minutong pagpiprito ay binaliktad na rin ng aking asawa ang kanyang pinipirito na liempo. Dahil yan din ang magiging almusal ng aming anak para ngayong umaga. Pagkatapos naman ng ilang minutong pagpiprito ay naluto na rin ng aking asawa ang kanyang nilulutong ulam. Pwede nang kumain ng aming anak para ngayong almusal. At pagkatapos naman yan ay sinunod niya na rin iluto ang pang sinigang. Yan yung galing kanina sa liempo na hinati ko. Ayan na nga, inihanda na ng aking asawa ang pressure cooker at inilagay niya na rin ang karne, sibuyas at kamatis. Pagkatapos naman yan ay nilagyan niya na rin ng tubig. Pakukuluan lamang yan ng mga 20 minutes hanggang sa maluto ang karne. Pagkatapos naman yan ay sinalang niya na rin at isinunod niya na rin tinimplahan ng kanyang pangsisig. Inuna niyang inilagay ang luya at sunod naman ang sibuyas. At syempre ang sili na rin dahil hindi makukumpleto ang sisig pag walang maanghang na sili. Idinagdag na rin ang paminta at ang kalamansi. Pagkatapos namang mailagay ang kalamansi ay naglagay na rin ng suka ang aking asawa. At idinagdag niya na rin ang mayonnaise, yan na magpapalapot sa kanyang sisig. Mas masarap sanang ilagay yung utak ng baboy pag mga ganyang sisig dahil mas malinamnam ang lasa nun. Pinakahuling sangkap na ilalagay ng aking asawa ay ang asin. Pagkalagay ng asin ay hinalo-halo niya lang yan at okay na. Pagkaraan ng 20 minutes ay lumambot na rin ang pinakuloang karne. Unang inilagay ng aking asawa ang siling green at isinunod niya na rin ang sinigang mix. Walang inilagay na gulay dyan dahil magiging sabaw lang namin yan. Masarap kasing kapartner ng sisig yung ganyang sinigang na baboy. Kaya naman hindi nasayang yung buto-buto ng liempo at ginawa na ring sinigang ng aking asawa. Nang maluto na ang kanyang nilutong ulam ay kumain na ulit kami ng almusal. At sa mga oras din na yan ay nakasalang na rin ang aming pangpanindang kakanin. Hindi kasi kami masyadong nabusog sa pansit na kinain namin kanina kaya umulit-ulit kami ng pagkain namin ngayong almusal. Kain po tayo! Yan lamang po at maraming salamat!